Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Almighty and merciful God, Thou hast granted to Thy beloved servant, Saint Anthony, the privilege that his devotees may find their lost things. I thank Thee for these many favors Thou hast conceded to this glorious saint, and I supplicate Thee, through his intercession, to grant to my soul an efficacious and heavenly light, so as to refrain from inorderly appetites, that I may not lose the valuable gift of Thy grace, and if unfortunately I lose it, I may soon find it again. Amen. God and Lord of thrones, Thou who hast so many times chosen the enamored breast and arms of most devoted Saint Anthony for a throne of Thy grace and a haven of delights, Thou who hast honored him with singular privileges for the benefit of his devotees, that they might be saved from dangers of both soul and body, I give Thee thanks beyond measure of Thy benignity and mercy. I beg of Thee by the love Thou hast for this most loyal servant, deign to grant me such purity of soul and body, that I may merit to be Thy worthy dwelling place when I receive Thee in the most holy sacrament of the altar. Grant that with this shield I may be freed from all dangers that may present themselves in this miserable life, if that which I especially ask of Thee in this novena be for Thy greater honor and glory. Amen. Responsory. If miracles you see to find, lo, death and error are confined, dire need is gone and demons flee, the sick are cured of leprosy. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, all dangers vanish from the sight, and aid now soothes the wretched's plight. So speaks in Padua each devotee who sought in prayer Saint Anthony. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. To poor and old who Thee implored, O glorious Saint, to Christ do pray as sinner, that we may, with hearts afire in God's own love, obtain the promised bliss above. The fury of the sea is past, and ransomed captives freed at last. Lost limbs and goods are now restored. Please kneel. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee. Blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of Thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban,
Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaanan, ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Chan and the Vera family, Tess D and family, for the gift of life and birthday blessings of Calixto R. Perez, dulot ni Ne and June. Special na kagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For application, dulot ni Sarong Anonymous. For spiritual guidance of Cynthia May, dulot ni Sarong Anonymous. Special na kagadan, dulot ni Josel Aceituno and family. For successful interview result of Shane Merrill de Vera Chan. Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, Melencio, dulot ni Irenea Garing and family, Bernabe, Bivet, Cipriana, Francisco, Jose Cococh, Maria Arlie, Juanito, Remedios, dulot ni Erbing Obal, Danilo, dulot kan Sanyosa family, Maria Luisa, dulot ni Charlie Araw Jr., Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, William, dulot kan Asis family, Lorenzo, Josefina, dulot kan Dumikil family, death anniversary of Idelfonso, All Souls, dulot ni June and Lani Rico, Genevieve, dulot ni Angelica and family, Melanio, dulot kan Forte family, Eleanor, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Innocentes, dulot ni Joy Marilia and family.
Sa liwat Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na sin kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapasindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akunta, an sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka Bos, nagkukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigli sa kagurangnan tang Diyos. Maherak maluwod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na karahayan, tawan sa mo na namimibi sa imo, nahulikan sa imong pasabong ang mga tama mamidbid mi, asin hulikan sa imong pagbunda, iyan man sa nagibuhon mi. Huli kay Jesucristong kagulang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Maimbod ang Diyos, sa iya ako minasumpa na ang mga sinasabi mi sa indo, bakong paribay-ribay nin iyo asindai. Anaki nin Diyos sa Jesucristo, na pinagrokyaw mi sa indo, kami ni Silvano asin Timoteo, bakong paribay-ribay an iyo asindai, sa iya danay na iyo. Si Kristo iyo ang kautuban kan gabos na panuga na ginibo nin Diyos. Kaya huli sa iya kita minasimbag na amen sa kaumawaning Diyos. Diyos na nagpapasarig sa mo asin man sa indo diyan ki Kristo. Diyos na naglahid, nagmarka asin nagtao kan tanda, an Espiritu na daranyato sa satong mga puso. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Kagurangnan paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Kagurangnan paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Makangangalas an sa imong mga pagbuot, kaya inutob ko, an pagpahayag kan sa imong tataramon nakakaliwanag, minataon in pakasabot sa mga kablas. Kagurangnan paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Buka ang sakong nguso, asin minaagrangay ako, huli ta minamaawot ko an sa imong mga tugon. Hilinga ako, asin kaheraki, siring kan ginigibo mo sa mga namumuot sa imo. Kagurangnan paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Pamugta ka ang sakong mga lakad susog sa imong panuga, asin daiman mangyari sako an anuman nakasaalan. An sa imong lalawgon paliwanaga sa imong oripon, asin tukdoan sako an sa imong mga pagbuot. Kagurangnan paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, "Kamo an asin indaga, kunan asin tumabang, paanong mapasgad giraray, day na magagamit, itinatapok na sa natanganing pagbatayan nin mga tao, kamo an ilaw ning kinaban, day matatago an banwa na yaon sa lituktokan bukid, an kandila day sinusuluan tanganing lukduan, kundi ibinubugtak sa ibabaw kan kandelero, tanganing maliwanagan ang gabos na yaon sa harong. Palaada an sa idong ilaw sa atubang din mga tao, tanganing mahiling an sa idong marhay na gibo, asin pagumawon an sa idong ama na yaon sa langit." Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa indogabos mga tugang. Minapuon kita, o may napadagos giraray kita, kan panahon, kan ordinaryong panahon, digdi sa satuyang liturgical calendar. And very interestingly, ining satuyang nanunumpungan tulos na pagirumdom sa satuya, iyo iniso pakatapos ni Jesucristo na magtukdo manunungod sa mga beatitudes. So paladan ang mga araw kay ni, natatandaan nindo iyan. And after that teaching, Jesus proceeds to talk about the relevance of His disciples as salt of the earth and light of the world. Pinagpapagirumdum kay ining mga tataramo ni Jesucristo na kung sisay man ang nabubuhay digdi sa bagong tugon kan beatitudes o kaya kan paladan, pinagpoproklama ni Jesucristo nagiging ilaw kan kinaban, asin liwanag kan kinaban. Ining duwang parabolic sayings na salt and light, iyo pa no ang minadefine kan buhay asin man misyon kan mga disipulos. In contrast, duman sa buhay asin misyon kan mga Fariseo asin mga pagano. Pero nyata ta ginamit ni Jesucristo ining konsepto nin asin, Buda, ining liwanag o ilaw. An asin sarong necessity sa buhay. Asin man ginagamit ini maski kan suanoy pang panahon,
sa kadakol-dakol na mga kultura bilang pampalasa, bilang preservative, bilang disinfectant masingani sa mga lugad, asin man ginagamit sa mga ceremonial offerings, and even as a unit of exchange. So mga Israelita, so mga Hebreo, they were not an exception. Malangani duman sa libro ni kan Leviticus, asin man ni Ezekiel, pinagsasabi duman na importantehon an asin bilang parte kan religious sacrifice. And therefore, considering nagkakaigwa ininin consecrating role, nagpapabanal. Kaya masasabutan niya to si Yesu Kristo kan pag sinabi niya, pag nawara ngaya nin lasa an asin, no, pinagbabatayan, no, pinagtutumak-tumakan kan tawo, and by itself, it is a desecrating gesture. Sa giraray an asin, minapagirumdom, manunungod sa kadunungan, asin man manunungod sa pagtaram. Maski nga ni ang mga bagong ipangaki, pinagkakaaganin asin. And of course, salt adds flavor to food, and it is used to prevent corruption. Manunungod man sa ilaw, ginamit ni Yesu Kristo ang concept o ang ideya kan ilaw, ninhulit ang ilaw pure. It penetrates darkness. It moves with incredible speed. It nourishes life. Pinapaliwanagan kay yan ang gabos na all those things that come under its influence. And considering kay ni, it is a fitting symbol for God. Na si ang mahal na Diyos, iyo ang all pure. Iyo ang nakakaaram kan gabos. Iyo ang nagtataong buhay sa gabos. Iyo ang source kan gabos na grasya, asin man gabos na kusog. It also represents Jesus, asin man kan sa iyang misyon. Nadaog tabaga na si Yesu Kristo iyo ang ilaw kan kinaban. Asin siya ang nagpapaliwanag sa gabos na nagtutukaw sa kadikluman. Asin sa anino ning kasalan. Ang pagiging asin liwanag, para sa konteksto kan sa tuyang pamumuhay bilang mga Kristiyano, it simply means that we should influence other people around us by showing them God's unconditional love. Sa paagi kan sa tuyang mga sadiriman na mga gibong marhay. So in essence, ang pagiging liwanag o pagiging asin liwanag kan kinaban is to live the Beatitudes na isa buhay ang pagiging paladan. Inaapunan kita mga tugang na maging asin man liwanag kan kinaban, na nagpapalakop din karahayan sa paagi kan sa tuyang pagtaram, sa paagi kan sa tuyang mga ideya, sa paagi kan sa tuyang paghiro o mga gawi, na nagpapahiling dapat kan karahayan kan mahal na Diyos. Sa ining imbitasyon sa satuya, nalugod sa satuyang gabos na pinagigibo, gabos na pinagtataram, asin gabos na pinag-iisip, may eksperyensya kan gabos na tao, ang presensya kan mahal na Diyos sa satuya. Whether it be or becoming a good friend, pagiging marhay na ina, o kaya pagiging marhay na ama, pagiging marhay na aki, pagiging marhay na katrabaho, pagiging marhay na padi, pagiging marhay na para trabaho, etc. Kadakol sa ng mga paagi. Sa paagi paano kay ni, mas pinagtatawan niya to nin lasa an sa tuyang existence, asin kan existence kan ibang tao sa kinabanay ni. Sa paagi paano kay ni, pinagtatawan tao man nin liwanag,
an kinaban na sangunyan kadakol ng mga anino. Padagos niya tong hagadon sa banal na Espiritu, ining kusog asin man kadunungan, tanganing mas may sa buhay niya to, ang pagiging asin liwanag kan sa tuyang kinaban. Amen. Magpamibi ko mga tugang, tanganingan sako asinan sa idong atang, mako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa siimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kabi, kay raking hilinga an sa mong paglingkod, tanganing ang dinudulot mi magin atang na makawiwili sa imo. Asin magin paguswag kan sa mong pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Tutong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhana ding kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamot sineselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalatan mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinangheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwas siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo,
ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba di Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong, si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos do nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, amanyamo dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katoninongan itirataw ko sa indo, hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin mapagkanigwa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ikaya nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katolinongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagpatinarauhan kita kan tanda nin katolinongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, si Yesu Kristo. Siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko
na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay